Pumasa na sa Kongreso ang tinaguriang Anti-Fake News Bill. Pero ayon sa progressive groups, maraming panganib na dala ang panukalang ito. Panoorin sa aming balita with feelings. Walang batas ang ipapasa na hahadlang sa freedom of speech, expression at freedom of the press. Sabi yan sa konstitusyon. Pero ano itong panukalang batas sa Kongreso tungkol sa fake news? Para sa press freedom advocates, delikado ito para sa kalayaan sa pamamahayag. Paano raw kung hindi naman fake news at lehitimong kritisismo? Paparusahan na ba ang nagpahayag? Sa ilalim ng House Bill 9465 o Digital Media Anti-False Information Act, pwedeng hanggang 2 milyon pesos at hanggang 12 years na sentensya ang parusa sa magpapakalat ng disinformasyon. Kaso ang problema raw, napakalawak ng definisyon ng fake news sa panukalang batas na ito. At mas malala pa nga raw, gobyerno magsasabi kung ano ang totoo at hindi. Talaga ba? Ayon sa press freedom groups, hindi ba't kapag may nagpahayag ng kritisismo, nangunguna pa ang ilang ahensya ng gobyerno at security forces na i-discredit sila bilang fake, panggulo o terorista pa nga? Kung mapasa ang House Bill 9465, tanong ng mga grupo, ano umano ang pipigil sa pamahalaan para tawagin silang fake news peddler at parusahan? Imagine, pati sila Charmaine, Melanie at Vanessa, pag napagpasyahang fake news peddler, pwede nang parusahan? Paano nang mahilig sa satire? Kailangan naman talagang labanan ng fake news at disinformasyon. Pero para sa press freedom advocates at human rights groups, ang pinaka-epektibong sandata laban sa fake news ay ang pagtuturo sa mga bata, matanda at mga komunidad kung paano maging kritikal at paano intindihin kung ano ang totoong balita sa hindi. Hard work, pero wala namang shortcut sa katotohanan, ika nga. O siya, hanggang sa susunod na balita with feelings! Against my teaming, I guarantee you it'll be your very last time breathing. Every day of the week, I live in it, breathe in it. It's more than just me, I believe in it.